Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na issue tungkol kay Pi Network. Sa pagpasok ng 137 Ventures, isa pong kilalang venture capital firm sa lista ng mga sumusuporta kay Pi, ay biglang uminit ang usapan sa buong Pi community. At bakit nga ba? Kasi habang papalapit na ang open mainnet launch ni Pi, dumarami ang tanong tungkol sa presyo, supply at kinabukasan ng coin na ito. May mga excited dahil po sa institutional backing, pero merong ding nag-aalala dahil wala raw burn mechanism itong si Pi. Ibig pong sabihin ay baka lumaki ng lumaki ang supply ng token na ito at mawalan ng halaga sa hinaharap. Kaya sa video na ito ay sisimulan po natin sa kung bakit naging big deal ang suporta ng 137 Ventures. At pag-uusapan din natin ang debate tungkol sa token supply, inflation at saka burn strategy. At syempre malalaman na rin natin kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin. Tanggalin mo muna natin yan. Simulan po natin sa kung bakit po big deal ang suporta ng 137 Ventures kay Pi Network. Una po sa lahat ay sino nga ba itong si 137 Ventures? Yan, isa itong malaking venture capital firm na kilala sa pagbibigay ng pondo sa mga high growth tech startups. Sila po yung tipo ng investors na hindi po basta-basta pumipili ng project. Kaya nung isinama nila si Pi Network sa kanilang listahan ng mga crypto na may institutional potential, marami po ang na-excite. Parang sinasabi nila na, uy, may nakikita kaming something kay Pi na pwedeng lumago sa future. Kaya yan. Para po sa mga early believers ni Pi, ito na yung validation na matagal na nilang hinihintay. Dahil nga naman si Pi ay may higit 50 million users na active sa mobile app nito. Isa po itong grassroots project na hindi dumaan sa traditional token listing or ICO. Pero syempre, hindi ibig sabihin na dahil may VC support na ay ligtas na itong si Pi. Ang mas malaking tanong ngayon ay kaya ba niyang maging sustainable? Ayan. Ngayon ay may mga problema ba itong si Pi sa kanyang token supply? Ayan, pag-usapan naman po natin ang kanyang token supply kasi may issue po kasi dito. Ito na po yung may init na usapan ngayon sa buong Pi community. Ayon po sa mga analyst tulad ni CryptoLite 247, ang pinakamalaking issue daw kay Pi ay ang patuloy na pagtaas ng supply. Wala raw itong limit. Ibig sabihin, araw-araw ay nadadagdagan ang dami ng Pi tokens sa market. Pero walang burn mechanism para bawasan ito. Ayon pa nga sa post ni CryptoLite noong July 9, as long as Pi does not get a burning mechanism, the price may bleed slowly. Ayan, marami po ang nag-agree sa kanya. Sabi nila kung walang token burn, baka bumaba ng bumaba ang presyo ni Pi sa open market. Ang tawag po dito ay inflation, kung saan masyado ng maraming tokens ang umiikot pero walang sapat na demand or gamit. Pero hindi po lahat ay sang-ayon dito. May ibang members ng community ang nagsasabing okay lang daw ang early inflation. Para raw mas marami ang mabibigyan ng oportunidad at patas ang distribution. Ang gusto nila ay accessibility muna bago presyo. Ngayon ay para po sa mga hindi nakakaalam ay ano nga ba ang ibig sabihin ng token burn at bakit po ito napakahalaga. Ayan, dito po sa mundo ng crypto, ang token burn ay
parang pagsunog o pagtanggal ng tokens sa supply. Kapag ginawa ito, nababawasan po ang dami ng umiikot na tokens. Kaya nagkakaroon po ng scarcity or kakulangan. Ito ang nakakatulong para mapanatili o mapataas ang value ng coin. Halimbawa ay ginawa na ito ni Binance para kay BNB. Ganon din si Ethereum na nagkaroon ng burning mechanism para kontrolin ang inflation. Kaya ngayon ay marami pong PI supporters ang humihiling. Yan, sabi nila ay i-burn nyo. Yan, i-burn nyo na ang tokens para hindi bumagsak ang presyo sa open mainnet. Kaya yan po ang kahilingan ng maraming mga PI supporters na kailangan gawin ng PI Core team. Ngayon ay kailan naman po ilalabas ang open mainnet ni PI Network? Sa mga hindi po nakakalam ay partially open pa lamang ang mainnet ng PI Network. Hindi pa siya fully open. Kaya ayon po sa mga insiders at analysts ay malapit na raw ang fully open mainnet ni PI Network. Hindi pa ito confirmed ng PI Core team pero base po sa galaw ng market at dami ng updates, mukhang nasa final stages na po sila. Kapag nag-launch na po ang open mainnet, ibig sabihin ay pwede na pong i-trade si PI sa labas ng kasalukuyang closed ecosystem. Dito na po magkakatalo kasi dito na talaga makikita kung ano ang tunay na presyo ni PI sa free market. Ngayon pa lang ay umaabot na si PI sa presyo na 0.46. Yan, paano pa kaya kung pag nalista na siya sa mga malaking crypto exchanges? At yan po talaga natin makikita kung ano yung kanyang tunay na presyo. Ayon po sa analysis ni Lilian Nobudu, yan, nasa accumulation daw ito. Kapag nag-breakout, possible raw na umabot sa $1 kung magtutuloy ang momentum. Pero tandaan natin, lahat ng ito ay speculation pa lamang. Ngayon ay ano naman po ang inaasahan ng mga traders at investors sa mga susunod na araw. Yan, marami po ang umaasa na dahil sa interest ng VC firms tulad po ng 137 Ventures, mapipilit ang PI Core team na gawing mas transparent ang tokenomics. Baka raw magdagdag sila ng burn mechanics o gumawa ng mas malinaw na roadmap. Sa kabilang banda, may kaba pa rin. Kasi kapag hindi po naging maayos ang paglabas ng open mainnet, maaaring mawalan ng tiwala ang community. Possible rin na bumagsak ang presyo kung walang sapat na demand o kung masyadong maraming tokens ang sabay-sabay na ibenta. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin dito sa Pilipinas, napaka-popular ni PI Network. Marami po sa atin ang nagmina ng PI tokens gamit lamang ang ating cellphone. Libre, hindi kailangan ng malaking puhunan, kaya natural lang na sabik tayo kung magkakapera ba tayo dito. Ang problema kung walang malinaw na plano para sa token supply at presyo, baka matulad lamang ito sa ibang projects na sumikat tapos biglang naglaho. At ang magandang balita, kung magpatuloy po ang support mula sa VCs at kung makikinig ang PI Core team sa feedback ng community, may pag-asa pa rin si PI na maging legit na asset na pwede nating pagkakitaan. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang pagkilala ng isang malakas na VC tulad po ng 137 Ventures ay isang malaking hakbang para kay PI Network. Ibig pong sabihin ay may mga malalaking mata na ngayon na nakatingin kay PI. At kapag ganito na ang antas ng atensyon, pwede pong sumunod pa ang ibang investors. Pero hindi po sapat ang hype lamang. Dapat siguraduhin po ng PI Core team na ayusin ang tokenomics, magbigay ng transparency at protektahan ang value ng token.
importante ring marinig nila ang community kasi sila po ang bumuo ng network mula sa simula. Kung magagawa ito ni Pi, baka nga hindi lang ito maging hype. Baka ito na po ang susunod na matagumpay na layer 1 blockchain na made for the people. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.